Maligayang pagdating sa ating programa. Ngayon tatalakayin natin ang isa sa pinakamakabuluhang kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas, ang kwento ng tatlong paring martir na kilala sa pangalang Gombursa. Sila ay sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Tatlong tapang na lingkod ng Diyos na naging simbolo ng pakikipaglaban para sa katarungan at kalayaan. Ang kanilang pagkamatay noong ika-17 ng Pebrero 1872 ay hindi lamang isang trahedya, kundi isang mahalagang sandali na nagbago ng takbo ng kasaysayan ng ating bansa. Sa pamamagitan ng kanilang sakripisyo, nag-apoy ang diwa ng nasyonalismo sa puso ng mga Pilipino at naging inspirasyon ang kanilang kapalaran sa mga susunod na henerasyon ng mga bayani. Alamin natin kung sino talaga ang mga taong ito at bakit ang kanilang kwento ay nananatiling mahalaga hanggang sa kasalukuyan. Upang lubos na maunawaan ang kahalagahan ng Gombursa, kailangan muna nating tingnan ang kalagayan ng Pilipinas noong ika-19 na siglo sa ilalim ng pamamahalang Espanyol. Sa panahong iyon, ang bansa ay nasa ilalim ng matinding kontrol ng mga prayle, na kilala rin bilang mga relihiyosong orden. Hindi lamang sila mga lider ng simbahan, kundi sila rin ang nagtatakda ng buhay pampulitika, pang-ekonomiya at panlipunan ng bawat Pilipino. Kontrolado nila ang mga lupain, ang edukasyon, at maging ang lokal na pamahalaan. Ang mga Pilipino ay walang kalayaang magsalita o kumilos ng labas sa kagustuhan ng mga prayle. Ang ganitong kalagayan ay nagdulot ng matinding puot at pagkabigo sa puso ng mga mamamayan. Unti-unti, ang apoy ng pagnanais para sa kalayaan ay nagsimulang mag-alab sa kalooban ng bawat Pilipino. Upang lubos na maunawaan ang kapalaran ng Gombursa, kailangan nating pag-usapan ang isang mahalagang alitan sa loob ng simbahan, ang kontrobersya sa sekularisasyon. Sa panahon ng kolonyalismo, may dalawang uri ng pari sa Pilipinas. Ang mga paring regular, na mga prayle na Espanyol mula sa iba't ibang orden tulad ng mga Dominiko, Franciscano, at Augustino, at ang mga paring sekular na karamihan ay mga Pilipino. Ang mga paring sekular ay naghangad na makuha ang kontrol ng mga parokya mula sa mga prayle na Espanyol. Naniniwala sila na may karapatan silang mamuno sa kanilang sariling mga komunidad. Ngunit tinutulan ito ng mga prayle at ng mga autoridad na Espanyol na ayaw bitawan ang kanilang kapangyarihan. Ang alitang ito ay lumago at naging isa sa mga pangunahing dahilan ng tensyon sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga mananakop na Espanyol. Ngayon, kilalanin natin ng mas malalim si Padre Mariano Gomez, ang pinakamatanda sa tatlong martir. Ipinanganak siya noong ika-2 ng Agosto 1799 at naging pari siya sa Bacoor, Cavite, kung saan siya naglingkod ng maraming taon bilang isang tapat at dedikadong pastol ng kanyang mga kababayan. Hindi lamang siya isang simpleng pari, sapagkat si Padre Gomez ay isang taong may malalim na pagmamahal sa kanyang bansa at sa kanyang mga kapwa Pilipino. Sa loob ng maraming dekada, aktibo siyang nakiisa sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga Pilipinong pari na makuha ang kontrol ng mga parokya mula sa mga prayle na Espanyol. Kahit matanda na siya, nang siya ay arestuhin, ang kanyang sigasig at determinasyon para sa katarungan ay hindi kumupas. Siya ay isang patunay na ang pagmamahal sa bayan ay walang katandaan. Kung si Padre Mariano Gomez ang pundasyon ng kilusan, si Padre Jose Burgos naman ang apoy nito. Ipinanganak noong ika-9 ng Pebrero 1837 sa Vigan, Ilocos Sur. Si Burgos ay isang taong puno ng talino at lakas ng loob. Bilang isang mestisong Espanyol, nagamit niya ang kanyang pribilehiyo upang ipaglaban ang mga karapatan ng mga Pilipino at ng mga paring sekular. Hindi siya natakot na harapin ang mga makapangyarihang prayle sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat at talumpati. Ang kanyang pinakakilalang akda, ang Manifesto,
ay bukas na nagtatanggol sa kakayahan at karapatan ng mga Pilipinong pari na pamunuan ang kanilang sariling mga parokya. Sa bawat salita, ipinahayag niya ang katotohanan na matagal nang tinatahimik ng kolonyal na pamamahala. Siya ang tinig ng mga walang tinig, ang pag-asa ng mga naaapi. Kung si Padre Burgos ay ang maingay na boses ng kilusan, si Padre Jacinto Zamora naman ay ang tahimik ngunit matatag na haligi nito. Ipinanganak noong ika-partis ng Agosto 1835 sa Pandacan, Maynila, si Padre Zamora ay ang pinakabata sa tatlong martir. Bagamat hindi siya kasing aktibo sa pagsulat o pagsasalita sa publiko tulad ni Padre Burgos, ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga kababayan ay hindi mapapagdudahan. Bilang isang kura paroko, isinabuhay niya ang kanyang pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng tahimik na paglilingkod sa kanyang mga parokyano. Kilala siya sa kanyang mabuting puso at malalim na pananampalataya. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng lakas na nagmumula sa loob. Sa kabila ng kanyang kabataan, si Padre Zamora ay nagpakita ng isang katapatan sa kanyang bansa na kahanga-hanga at kapuri-puri. Noong Enero 20, 1872, sumabog ang isang malaking pag-aalsa sa Cavite Arsenal, isang pasilidad ng militar ng mga Espanyol sa Cavite. Humigit kumulang 200 manggagawa at sundalo ng Pilipino na pinamumunuan ni Sargento Fernando Lamadrid ang nag-aklas laban sa mga Espanyol dahil sa matinding pang-aapi at pagbabawas ng kanilang mga pribilehiyo. Ang pag-aalsa ay mabilis na pinigilan ng mga puwersang Espanyol, ngunit hindi nagtagal. Ginamit ito ng mga awtoridad bilang pagkakataon upang pag-usiguin ang mga Pilipinong lider na matagal na nilang nais alisin. Inakusahan ng mga Espanyol si Gomez, Burgos at Zamora ng pakikiisa sa paghihimagsik, kahit walang matibay na katibayan laban sa kanila. Ang paghihimagsik sa Cavite ay naging sandata ng mga kolonyal na awtoridad upang patahimikin ang lahat ng nagtataguyod ng kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Matapos ang paghihimagsik sa Cavite, mabilis na kumilos ang mga awtoridad na Espanyol upang harapin ang mga taong kanilang itinuturing na responsable. Agad na inaresto sina Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora kahit walang malinaw na katibayan na sila ay direktang sangkot sa pag-aalsa. Ang paglilitis na isinagawa laban sa kanila ay puno ng pagkakamali at kawalan ng katarungan. Ginamit ng mga Espanyol ang kaso ng tatlong pari bilang pagkakataon upang palakasin ang kanilang kapangyarihan at patahimikin ang lumalaking kilusan para sa karapatan ng mga Pilipino. Ang mga testimonya laban sa kanila ay pinaghinalaan ng marami na pinilit o gawa-gawa lamang. Sa halip na isang tapat na paglilitis, ang kaso ng Gomburza ay naging isang pampulitikang instrumento upang takutin ang mga Pilipinong nagnanais ng pagbabago at kalayaan mula sa kolonyal na pamamahala. Sa loob ng Fort Santiago, ang tatlong pari ay nakaranas ng napakahirap na mga kondisyon. Ang kanilang mga selda ay madilim, malamig at halos walang hangin. Bilang mga pari, hindi sila pinayagang magsagawa ng misa o makatanggap ng mga bisita ng malaya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagdurusa, ang kanilang pananampalataya kay Diyos ang nagsilbing kanilang lakas at inspirasyon sa bawat araw na lumilipas. Ayon sa mga ulat, si Padre Burgos ay patuloy na nanalangin at nagmumuni-muni, habang si Padre Gomez ay nanatiling kalmado at matibay sa kanyang paniniwala. Si Padre Zamora naman ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng matinding kalungkutan at pagkabigo. Ilang mga taga-suporta at kapwa-pare ang nagtangkang iligtas sila sa pamamagitan ng pakikiusap sa mga awtoridad na Espanyol. Ngunit ang lahat ng pagsisikap na ito ay nabigo, dahil ang desisyon ng mga Espanyol ay malinaw na at hindi na mababago pa. Nang marinig ng tatlong pari ang hatol na kamatayan laban sa kanila, hindi sila natakot o nawala ng pag-asa.
Ang hatol ay malinaw. Sila ay hahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote, isang malupit na paraan ng pagbitay na ginamit ng mga Espanyol. Kahit na walang sapat na katibayan laban sa kanila, ang korte ay nagpasya ng may halong politika at pagkakataon upang patahimikin ang mga nagtataguyod ng karapatan ng mga Pilipino. Si Padre Gomez, sa kanyang katandaan, ay tumanggap ng hatol ng may kapayapaan sa kanyang puso. Si Padre Burgos naman ay nagpahayag ng kanyang inosensya hanggang sa huli, habang si Padre Zamora ay nanalangin ng tahimik. Ang tatlo ay nanatiling matibay sa kanilang pananampalataya. Tinanggap ang kanilang kapalaran bilang isang pagsubok mula sa Diyos at nagsilbing halimbawa ng tunay na tapang at katapatan sa prinsipyo. Dumating ang mapait na araw ng ika-70 ng Pebrero 1872. Sa Bagumbayan, ang malawak na lugar na ngayon ay kilala bilang Luneta. Libu-libong tao ang nagtipon upang masaksihan ang pagpapatupad ng sentensya laban sa tatlong pari. Ang langit ay parang nagdadalamhati rin sa araw na iyon at ang hangin ay puno ng kabigatan at kalungkutan. Ang mga Pilipino ay naroroon hindi dahil gusto nilang manood, kundi dahil nais nilang maging saksi sa huling sandali ng 3 taong itinuturing nilang mga bayani. Ang kapaligiran ay puno ng takot at pighati. Ang mga sundalo ng Espanya ay nakapaligid sa lugar, nagbabantay upang walang kaguluhan ang mangyari. Ang mga mukha ng mga Pilipino ay nagpapakita ng matinding kalungkutan at galit na pinipigilan, isang damdaming hindi nila matahimik na tinatanggap sa kanilang mga puso. Ang garote ay isang instrumento ng kamatayan na ginagamit ng mga Espanyol, kung saan ang isang metal na collar ay inilalagay sa leeg ng biktima at pinipigilan ang hininga hanggang sa mamatay. Ito ay itinuturing na mas marangal kaysa sa bibitayan, ngunit hindi ito nagpabago sa katotohanan ng malupit na kapalaran ng 3 pari. Bago ipatupad ang sentensya, si Padre Gomez ay tahimik na nanalangin, nagpapakita ng kapayapaan sa kanyang puso. Si Padre Burgos naman ay buong tapang na nagsabi na hindi siya nagkasala at ang kanyang kamatayan ay isang malaking kamalian. Si Padre Zamora, na halos nawalan ng katinuan sa kalungkutan, ay patuloy na nagdasal hanggang sa huling sandali. Ang 3 pari ay namatay ng may dignidad at pananampalataya na nagpapatunay na ang kanilang espiritu ay hindi maaaring patayin ng kahit anong instrumento ng kamatayan. Nang mabalitaan ng mga Pilipino ang pagbitay ng Gomburza, isang alon ng galit at kalungkutan ang kumalat sa buong kapuluan. Para sa maraming Pilipino, ang pagpapatupad ng sentensya ay hindi lamang isang pagpatay sa 3 inosenteng pari, kundi isang malinaw na patunay ng walang habas na kalupitan ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ang mga taong nakasaksi sa pagbitay sa Bagumbayan ay umuwi na puno ng galit at pagdadalamhati sa kanilang mga puso. Maging sa internasyonal na komunidad, maraming nagtatanong sa katuwiran ng hatol na ibinaba laban sa 3 pari. Ang kanilang pagkamatay ay naging simbolo ng pang-aabuso ng kapangyarihan, ng pagpapahirap sa mga walang sala at ng desperadong pagtatangka ng mga Espanyol na patahimikin ang lumalaking tinig ng mga Pilipinong naghahanap ng katarungan at kalayaan para sa kanilang bansa. Ang pagbitay ng Gomburza ay nagkaroon ng malalim na epekto sa isang batang si Jose Rizal. Noong namatay ang 3 pari, si Rizal ay 10 taong gulang pa lamang, ngunit ang trahedyang iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso, lalo na si Padre Jose Burgos, na may koneksyon sa pamilya ni Rizal sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Paciano, na isang estudyante at tagahanga ni Burgos. Ang pagkamatay ni Burgos ay nagpaalab ng galit at determinasyon sa puso ni Rizal. Nang lumaki siya, ginawa niyang inspirasyon ang kabayanihan ng Gomburza sa pagsulat ng kanyang 2 dakilang nobela, ang Noli Me Tangere
at el filibusterismo. Sa katunayan, inialay niya ang el filibusterismo sa alaala ng 3 martir bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang pagbitay ng Gomburza ay hindi lamang nagwakas sa buhay ng 3 pari, kundi nagsilbing panimula ng isang mas malakas na kilusan para sa kalayaan. Ang kanilang pagkamatay ay naging apoy na nagpaalab ng diwa ng pagmamahal sa bayan sa puso ng bawat Pilipino. Maraming kabataan ang nagising sa katotohanan ng kalupitan ng kolonyal na pamamahala at nagsimulang mangarap ng isang malaya at makatarungang lipunan. Ang kilusang propaganda na pinamunuan ng mga bayani tulad ni Jose Rizal, Marcelo del Pilar at Graciano Lopez Jaena ay direktang naimpluwensyahan ng sakripisyo ng 3 martir. Ang kanilang tapang ay naging gabay ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipinong naghanap ng kalayaan. Sa bawat pahina ng kasaysayan, ang pangalan ng Gomburza ay nananatiling simbolo ng katapangan, pagmamahal sa bayan, at walang hanggang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan ng Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, ang sakripisyo ng Gomburza ay patuloy na kinikilala at ipinagdiriwang ng mga Pilipino sa iba't ibang paraan. Sa Luneta Park, matatagpuan ang isang monumento na itinayo bilang paggunita sa 3 martir na nagsisilbing paalala sa lahat ng dumadaan doon tungkol sa kanilang kabayanihan. Maraming paaralan at institusyon sa buong Pilipinas ang pinangalanan sa kanila, tulad ng Gomburza Street sa Maynila, bilang patunay ng walang hanggang pasasalamat ng bansa. Bawat ika-17 ng Pebrero, nagtitipon ng mga Pilipino upang alalahanin ang araw ng kanilang pagbitay. Ang kanilang kwento ay kasama rin sa kurikulum ng kasaysayan sa mga paaralan. Tinitiyak na malalaman ng bawat kabataang Pilipino ang kanilang sakripisyo. Ang pamana ng Gomburza ay mahalaga pa rin ngayon dahil ipinapaalaala nito sa atin na ang kalayaan ay bunga ng tapang at dedikasyon ng ating mga ninuno. Ang kwento ng Gomburza o Gomez, Burgos at Zamora ay hindi lamang isang pahina sa kasaysayan. Ito ay isang aral na nagpapatunay na ang katotohanan at katarungan ay hindi maaaring patayin ng anumang kapangyarihan. Ang kanilang pagbitay noong ika-17 ng Pebrero 1872 ay hindi naging katapusan ng kanilang misyon, kundi simula ng mas makapangyarihang kilusan para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang kanilang dugo ay naging binhi ng rebolusyon na nagbigay inspirasyon kay Jose Rizal, Andres Bonifacio, at sa milyon-milyong Pilipinong nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan. Hanggang ngayon, ang kanilang sakripisyo ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Sila ay patunay na ang isang tao, kahit harapin ang kamatayan, ay maaaring magbago ng takbo ng kasaysayan. Ang Gomburza ay hindi lamang mga martir. Sila ay mga bayani ng ating kalayaan.